Magandang araw mga bata! Ako nga po pala si Kuya Rick, isang work immersion student na nagmula sa Arimbay High School. At nandito ako pang magbahagi ng isang kwento na tiyak kapupulutan niyo ng aral. Handa na ba kayo mga bata? Ngunit bago tayo magsimula, may mga katanungan muna ako. Maaari ba yon? Mga bata, nakakita na ba kayo ng palaka? Magaling! Ano-ano kayo mga ginagawa nito? Wow! At dahil dyan, may kinalaman ito sa ating kwento na pinamagataang ang matalinong palaka. Isinulat ni Saddik at iginuhit ni Son Freneng at sa atin ang Let's Read of the Asia Foundation. Tara, simulan natin! Si Jok-Jok ay palaging abala sa paggawa ng mga bagay. Hindi niya ibig magtampisaw at siya ang pinakapayat sa kanilang lahat. Ang ibang palaka ay nagtatawanan dahil siya ay kakaiba. Isang araw, nakalimutan ni Jok-Jok na manghalian dahil nagtatrabaho siya ng gusto sa kanyang pinakabagong proyekto. Nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan. Tumakbo siya ng mabilis pauwi ng bahay. Sa pagmamadali niya, siya ay natisod at nahulog. "Nanay, gutom na ako. Nasaan po ang aking pananghalian?" Tanong ni Jok-Jok pagdating ng bahay. Nakahiga sa kama ang kanyang nanay. Hindi magandang itsura nito. "Anak, masama ang aking pakiramdam. Nahulog ako sa imburnal habang naghahanap ako ng pagkain. Ang mga kemikal ay nagdulot sa akin ng pantal at hindi ako makatayo. Kailangan ko makapunta sa bundok at humanap ng gamot para sa iyo, nanay." Napaubo ang nanay ni Jok-Jok at nagsabi, "Hindi, masyadong malayo at mapanganib. Huwag kang mag-alala, nanay. Matapang ako at mautak, kaya ko iyon." Umalis si Jok-Jok patungong bundok. Narating niya ang isang malaking ilog. Paano niya tatawirin iyon? Maya-maya'y isang boteng plastik ang lumulutang-lutang. Nagkaroon ng idea si Jok-Jok. "Gamitin ko ang boteng sa paggawa ng bangka. Nalulutang patawid ng ilog." Naging mahusay na bangka ang bote. Subalit pinalibutan si Jok-Jok ng langkay ng mga isda. "Saan ka pupunta, palaka?" tanong ng pinakamalaking isda. "Pakiusap, huwag mo akong kainin." Pagsusumamo ni Jok-Jok. "Kukuha ako ng gamot para sa aking nanay na may sakit." Naaawang isda kay Jok-Jok kaya itinulak nito ang kanyang bangka sa tamang direksyon. Hindi nagtagal, nakakita si Jok-Jok ng mga palaka. "Ang gandang bangka!" sigaw ng isa. "Salamat sa iyo," sagot niya. "Alam niyo ba kung saan ang bundok?" "Oo, may tuturo namin sa iyo." Masayang naglakbay sina Jok-Jok kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Nakinig sila sa kanyang mga ideya at hindi siya pinagtawanan. Subalit nag-aalala pa rin siya sa kanyang nanay. Hindi nagtagal natanaw na nila ang bundok. At oras na rin para umuwi ang mga palaka. Kailangan maging matapang ni Jok-Jok at mapagpatuloy siya mag-isa. Sa wakas, at narating na rin niya ang lugar sa bundok kung saan tumutubo ang espesyal na mga dahon. Ang mga dahon nito ay siyang magagamot sa kanyang nanay. "Yay! Nagawa ko!" sigaw ni Jok-Jok. Noong handa nang umuwi si Jok-Jok, ay may naisip na naman siyang mga bagong idea. "Ang mga palutang-lutang na plastic bag sa hangin ang maaaring magdala sa akin pauwi." Tumalon si Jok-Jok sa hangin, ngunit biglang umulan na nagpabagsak sa kanyang parachute galing sa langit. Isang malakas na kalabog. Nahulog si Jok-Jok sa isang elepante. Nagulat ang elepante. "Ano ang nasa likod ko?" "Ako ito, si Jok-Jok na palaka. Sinubukan kong humanap ng paraan para makauwi para ibigay sa nanay ko itong gamot. Maaari mo ba akong tulungan?" Malakas na inagis ng elepante si Jok-Jok sa ere. "Woohoo! Mabilis na ako makakauwi!" Bulalas ni Jok-Jok. Ngunit nakakita ng isang gutom na lawin ang palaka na lumilipad sa hangin. "Nakuha na kita, palakang gubat." Hiyaw nito. "Huwag mo akong kainin." Pagmamakaawa ni Jok-Jok. "Kailangan kong dalhin itong gamot para sa aking nanay.
Maluba ang kanyang sakit. O sige, tulungan na kita. Sang-ayon ng Lawin. Napakapayat mo naman para gawin pagkain. Dinala ng Lawin si Jokjok sa pabalik sa kanyang tirahan. Nanay, andito na po ako. Dala ko na po ang gamot para sa inyo. Bumuti ang kalagayan ng nanay ni Jokjok. Paano ka nakarating sa bundok at nakabalik? Tanong niya. Ikinuwento ni Jokjok ang kanyang mga pinagdaanan at kung paano niya ginamit ang mga basura para makagawa ng mga gamit na nakatulong sa kanya sa paglakbay. Hangang-hanga ako sa iyo, Jokjok, sabi ng kanyang nanay. Hindi nag-alala si Jokjok kung ano ang inisip ng ibang palaka tungkol sa kanya. Alam niya na siya ay kakaiba sa mabuting paraan. Makakatulong siya sa mga tao at makakagawa siya ng kahangahangang sa mga bagay. Marami akong naisip na ideya. Hintayin ninyo at makikita ninyo kung ano ang susunod kong gagawin. At yan nagtatapos ang aking kwento. Katulad sa kwento, kailangan natin maging maparaan kahit ano pa man ang problema ang hinaharap upang hindi tayo marunod sa lungkot at pagsisisi. Muli, ako si Kuya Rick na nagsasabi, sa bawat akbang na ating tinatahak ay may katumbas na tagumpay at gantimpala. Huwag kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!